Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning, everyone. We're going to worship the Lord today, and we know that you set your hearts to God, so please join us.
Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Welcome po sa ating morning devotion sa umaga pong ito. Tayo po muli ay sama-sama na mag-aaral ng salita ng Diyos, kaya tayo na po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan at habag mo, Panginoon, na binigyan po muli kami ng panibagong umaga, ng punong-puno ng kahabagan at pagpapala niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang umagang ito. Muli mo po kaming turuan, muli po kaming kausapin. Ang mga salita mo po muli, O Diyos, ang patuloy naming panaligan, patuloy naming maging sandigan, patuloy naming maging lakas, patuloy na mag-deliver sa aming mga kalagayan, at patuloy na magpatatag at magpalalim po sa aming pananampalataya. Ama, salamat po. Dalangin po namin, Ama, pangunahan niyo po kami. Bigyan mo po kami ng pangunawa, Panginoon o Diyos. Lord God, na ma-receive po namin ang iyong mga salita, Panginoon, na may pananampalataya. Lord God, salamat po sa iyo sa umagang ito. Dalangin po namin na patuloy kang mataas, patuloy kang mahayag, patuloy kang madakila at mapapurihan. Salamat po, O Diyos. Idinadalangin po namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, ang topic po natin is Word of God, or sa Tagalog, Salita ng Diyos. Amen po ba? So, salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. So, ayan po, ang salita po ng Diyos ay lagi po nagpapaalala sa atin na dapat po tayong maging obedient po sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? And we know that the will of God can be found or matatagpuan po natin sa kanyang salita. Bakit? Sabi po ng John 1:1 that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen po. So, alam po natin that we are in a difficult season, difficult situation, marami pong nangyayari, marami pong trials ang kinakaharap po ang bawat isa sa atin. But purihin ang Panginoon dahil pinagkaloob niya po sa atin ang banal na spirito na siyang nagkukos po sa ating mga puso na patuloy po tayong magkaroon ng desire na kilalanin siya sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. So the Word of God, ito po ay dapat na magbigay po sa atin, has to be a source of encouragement po sa atin daily. It should give us a instruction po, and ito dapat ang patuloy natin na maging compass po ng ating mga pamumuhay sa mundong ito. No, the Word of God has to ignite po yung fire po sa ating mga buhay, which that fire to lead us in a deeper faith po sa Panginoon. And the Word of God has to bring us hope, no, regardless po sa anumang sitwasyon na kinakaharap po ng bawat isa sa atin. We have a assurance in which the Word of God, yun po ang assurance natin, ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya ganun po tayo laging pinapaalalahan ng Panginoon na patuloy pong mag-aral, patuloy po natin siyang kilalanin, at makikilala lang natin siya kung patuloy po tayong consistent, no, to have that devoted time, devotion natin sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Only the Word of God can change us, no, our perspective, our situation, no. At sa umaga pong ito, ang text verse po natin is Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Dito po basahin natin ang Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ito po ay NIV version, at dito po sabi, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell the stones to become bread.' Jesus answered, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.' Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone.'
Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Verse 8 again, the devil took him in a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa kanyang banal na salita. So dito po sa atin pong binasa, nakita po natin yung passage clearly na nagpapakita po kung paano si Jesus Christ nung time na siya ay nag-fast 40 days and 40 nights, no, siya po ay gutom at dito po tinempo siya ni Satanas in the desert. So, kailangan po nating maunawaan na yung devil po dito sa passage ay tinempt niya po si Jesus Christ 3 beses at every time po na tinempt niya po that in the 3 times, lagi po siyang tinutugon ni Jesus Christ and referred sa word of God, no? Kaya ganun din po kahalaga na dito makita natin nag-fast po si Jesus Christ 40 days and 40 nights. Ganun din po na kahalaga na kapag tayo din ay nagpa-fasting, which is every Friday po meron tayong fasting, no? Hindi lang tayo nagpa-fast, we need to fast with prayer. We are praying, and syempre po kalaki po nun yung devotion po natin, yung pagbabasa po natin sa salita ng Diyos, no po? So dito po tinempt si Jesus Christ 3 beses, and each time po sinasagot siya ng Panginoong Jesus ng word of God. So dito nakita po natin sa passage na ang devil ay ino-offera niya si Jesus Christ ng riches, and then si Jesus Christ inoffered sa kanya ng devil yung kingdom of the world, no? But dito din po natin makita that Jesus Christ is content at siya ay punong-puno ng salita ng Diyos. So dito 3 beses niya ni-respond yung pagtitempt or yung attack ng kaaway. Ang sabi dito sa passage that it is written, no? Napakahalaga, it is written. Sinasabi, nakikita po natin, it is written, yun ang laging sagot ni Jesus Christ sa passage po na to. And si Jesus Christ dito niya po pinoproceed po yung at nire-refer yung word of God. So, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, katulad po ni Jesus Christ na tinempt ng kaaway, no? Kapag tayo po ba tinetempt ng kaaway, paano po tayo nagre-respond? Kasi kung si Jesus Christ po, tinetempt siya ng kaaway 3 times, pero ganun ang respond po ni Jesus Christ, no, nagre-respond po siya that it is written. Ano po kaya kapag tayo, mga kapatid, tinempt tayo ng kaaway, ano kaya yung sasabihin po natin? No, kapag kumatok ang kaaway sa pintuan ng ating mga tahanan at tinusubukan niya tayong i-persuade or i-convince, no, na papasukin siya to let him in, ano po kaya ang ating respond? Meron kaya tayong sapat na salita ng Diyos para ma-resist po natin yung mga attacks, yung mga tactics ng kaaway? Do we have kaya yung God's word in our heart to fight on sa kung anumang sitwasyon, anumang trials, anumang battle na meron ka? Meron po kaya tayong enough na salita po ng Diyos? So, kaya ganun po kahalaga yung pinapaalala po dun sa passage ng Joshua chapter 1 verse 8 na dilidilihin natin yung salita ng Diyos araw at gabi. Amen po. We need to dwell and meditate the word of God. Kasi because it is the instruction of the Lord. No, it instructs us in all, sa lahat ng bagay na kailangan po nating malaman. Ano ba ang kailangan nating malaman po sa
atin. Bilang mga Kristiyano, kailangan po nating malaman na ang kaaway para siyang roaring lion, lagi siyang umaatungal, naghahanap ng malalapa, and wala naman talaga siyang target kundi tayong mga Kristiyano. So, kapag ba tinatempt tayo ng kaaway sa ating mga sitwasyon, how do we resist the devil? How to, ito po ang salita ng Diyos, yung Word of God, ito po yung nag-instruct sa atin upang patuloy nating mabatid at malaman kung paano tayo makakaresist sa mga tentasyon, sa mga panukala ng kaaway. How to defeat the devil. Yung salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pangunawa kung paano, how to be protected against the scheme of the devil. Amen po. So, nagpapakita po sa atin an example of this kung paano po si Jesus Christ doon sa desert. Yung binasa po natin na passage. So, ano po ba ang matututunan po natin dito? Or makikita po natin yung purpose po nitong temptation kay Jesus Christ sa passage po na ito. Una po, makikita po natin dito that Jesus revealed His full humanity. Kasi nga po, nakita natin 40 days and 40 nights siya po nag-fast at nakaramdam po siya ng gutom. Siyempre po, that time, He was man, He is on the flesh, but at the same time, God pa din siya, no? Pero dito po pinapakita, in-illustrate po dito yung full humanity po ni Jesus Christ. He was hungry and wrestled with temptation. Dito po, He expressed yung feelings po niya bilang isang tao na express po dito na nagutom siya, yung thoughts and yung words as human, typically po dun sa intense na sitwasyon nung tinatempt siya ng kaaway. So, pangalawang bagay po na makikita natin dito, yung purpose po ng passage na ito is Jesus revealed His deity. Dito po natin makikita yung deity po ni Jesus Christ. His ability to resist yung temptation was clearly po dito ipinapakita yung superior po, yung pagiging superior po ng Panginoong Jesus sa humans, no? He had a strong knowledge of God's word and even the power to tell to Satan to be gone. Dito po, Jesus Christ was tempted, pero yet Jesus Christ remained sinless, proving Himself divine. So, pangatlong bagay po makikita natin dito, in this passage, just Jesus offered an example. Example po sa ating mga believer on how on dealing with temptation. During His struggles, dito po niya kino-quote yung God's word. Di ba po nakita natin kanina, nabasa natin that it is written. Lagi ganun sinasagot ni Jesus Christ yung atake or yung pagtitempt ng kaaway. It is written. So dito po nare-recognize yung tricks ng enemy at ini-emphasize po kung sino lang dapat ang dapat sambahin kundi yung ating Diyos na pinaglilingkuran. So nawa po silbi po itong paalala sa atin na we can stand in any situation, in any temptation, katulad po ni Jesus Christ, no? Wala siyang ibang ipinanglaban doon sa temptation. Kahit nga si Satan, makita natin dito na kinote up din niya yung word of God, no, yung pakatihulog ka, no, yung sabi dito sa verse 6, if you are the Son of God, He said, throw yourself down, for it is written. No, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So dito rin po nagpapakita ito na maging
si Satan or yung kaaway, ginagamit niya din yung salita ng Diyos. Amen. Kaya nga tayo mga believer, it is a reminder for us na kailangan pa nating lalo pang alamin, lalo pang pag-aralan, kasi the devil, the enemy, can twist the word of God. Amen po. At alam niya rin ang salita ng Diyos. So, kailangan na tayo mismo ang lalong makadiscover at lalo nating malaman yung totoo upang hindi tayo matwist, hindi tayo ma-deceive ng mga plano at gawa ng kaaway. Amen po ba? So, ito po ay nagpapaalala po sa atin na kung si Jesus Christ, napagtagumpayan po niya yun that 40 days and 40 nights na fasting, nagutom siya, napagtagumpayan niya po yung temptation na yun at nagpapakita po ito sa atin na maging tayo, anumang temptasyon, mapapagtagumpayan po natin ito if we continually submit ourselves in the Word of God. Patuloy po natin itong ipapasamuhay. No? Kasi pinakita na, in example na ng Panginoong Jesus, kung paano doon sa struggle na yun, ano ang dapat nating maging stand. Wala tayong ibang lalaban, wala tayong ibang i-quote up, kundi yung salita ng Diyos. Amen po ba? So dito po natin makita sa passage na ito that this temptation offer a close look, no, sa katangian ng Panginoon, na both yung kanyang humanity, yung kanyang pagiging human, and yung kanyang deity bilang isang Diyos, no? Ito ay nagpapakita sa atin ng mahalagang katotohanan concerning po kung paano tayo dapat mag-respond bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, na kailangan po nating araw-araw mag-rely sa Panginoon at sa kanyang mga salita para po ma-stand natin, para po patuloy nating mapagtagumpayan yung at makapag-stand po tayo firm against po sa mga tactics, against po sa mga deception, against po sa mga kasinungalingan ng kaaway, yung mga atake niya sa ating mga buhay. Amen po. If you could recall po, doon pinapaalala, binigay na ng Diyos ang kanyang mga salita, no, sa ating mga buhay. It is up to us kung paano po natin ito gagamitin. Kaya ganun kahalaga yung Word of God sa ating mga buhay, na ipasamuhay po natin ito, patuloy natin itong unawain, sapagkat katulad nga ng sabi po doon sa Ephesians chapter 6 po, no, na pinapakita na binigyan tayo ng armor ng Diyos, armor na dapat natin isuot. Katulad po, yaman din lang pinag-uusapan po natin yung topic po natin is Word of God. Doon makikita din natin in Ephesians chapter 6 verse 17 na yung meron po tayong sandata, no, sandata na dapat po natin gamitin. Ano po yung sandata na yun? Yun po yung salita ng Diyos. Ibinigay na ng Diyos, inireveal na po sa atin ng Holy Spirit, ipinaunawa na po sa atin ng banal na Spirito ang salita ng Diyos na dapat po nating panghawakan, dapat po nating ipasamuhay, so that yung kalayaan na tinanggap po natin buhat sa Panginoong Hesukristo ay patuloy po nating maipresent po yung ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos na nakaunawa po sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya nawa ang salita ng Diyos ang patuloy na maghasa po sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, ang patuloy na mag-lead po sa atin para lalo tayong lumalim sa kanyang banal na salita, lalo na kapag dumarating po ang mga temptasyon. Alalahanin po natin yung sitwasyon po, yung passage po na ito, na maging si Jesus Christ itinamp, pero wala po siyang ibang ipinang sagot o ipinang
laban sa temptasyon ng kaaway, kundi yung kinukota niya po ang salita ng Diyos. Kaya maging sa atin po, mga kapatid, sa pananampalataya, wala rin po tayong ibang ipanglalaban, wala rin po tayong ibabalik sa kaaway, kundi yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, nawa po, nagbigay po ito sa atin ng paalala at nagbigay po ito sa atin ng encouragement na nasa atin na po ang sandata para mapaglabanan po natin yung armor of God, lalo na po yung sword of spirit, which is the word of God, para mapagtagumpayan po natin ang ating mga sitwasyon at ating mga kinakaharap. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama. Lord, sa patuloy niyo po, Panginoon, na kabutihan at patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin, Panginoon. Lord, na habang nandito kami, Panginoon, Lord God, nag-aantay sa iyo habang nabubuhay kami sa mundong ito. Lord, we pray na patuloy, Ama, ang salita mo, ang patuloy, oh God, patuloy naming pananaligan. Ang salita mo ay patuloy naming panghahawakan. Panginoon, ang salita mo, Panginoon, Lord God, ay patuloy na makita sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, help us to live your word, Panginoon, that we could testify, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na nagaganap sa buhay ng bawat isa sa amin, napapangyari sa aming mga pamumuhay bilang mga anak mo. Lord God, we pray, Panginoon, patuloy mo pa kaming palalamin, patuloy mo pang lagyan ng aming puso ng kakaibang, Panginoon, kauhawan, Lord God, devoted, Panginoon, na puso na laging mag-aral, laging mag-submit, lalo pang maging obedient, Panginoon, at lalo pa naming panghawakan, Panginoon, ang mga salita mo na pinagkaloob mo na po sa amin, inireveal mo na po sa amin, Panginoon. Give us that obedient, Panginoon, heart, Panginoon, na patuloy po namin, Lord God, tayuan ang iyong mga salita at mga pangako mo. Lord, lagi po namin sasabihin, Panginoon, dideklara sa aming mga buhay, Panginoon, gaya ng sinabi mo sa Isaiah, Panginoon, na ang mga pangako mo, mga salita mo ay hindi po babalik sa iyo, Lord God, na hindi na it will be void, Panginoon. It will come to pass sa aming mga buhay, Panginoon. So give us that grace, Panginoon. Encourage, Lord God, na patuloy po namin ang mga panampalatayaan na ang mga pangako mo, ang mga salita mo, Panginoon, ay magaganap sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy po naghahasa sa aming pananampalataya at patuloy po nagtuturo sa amin ng katuloy po namin pasamuhay, Panginoon, ng aming mga salita mo, Panginoon, sa katuwiran, Lord God, at kabanalan that you require us to do. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy ka namin pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Tayo po ay manalangin. O hallelujah, hallelujah, Jesus. Amang dakila sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Sa katakilaan mo, sa kabutihan mo, sa aming mga buhay. Nagpapasalamat din po kami sa umagang ito na kami ay binigyan mo ng lakas, binigyan mo kami ng buhay. Salamat po sa mga buhay namin na lagi ay binibigyan mo kami ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. At sa iyong lingkod na ginamit, salamat po sa mga mensahe na narinig namin at nawa po, Panginoon, di lang sa pakikinig ng mga salita mo, kundi ito ay mai-apply namin sa aming pamumuhay. Salamat po sa lingkod mo. Pagpalain mo po ang buhay niya at gamitin mo pa siya lagi sa mga taong nakakasama niya, sa mga taong walang pagkakakilala sa iyo.
Dalangin din po namin ang mga mananampalataya, ang iyong mga anak, saan mang lugar dito sa mundo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malakas na espiritu upang malabanan namin ang mga gawa dito sa mundo na di kalugod-lugod sa iyo. Alisin mo, Lord, ang espiritu ng panghihina upang di kami magapi ng kaaway, upang mapaglabanan namin ang anumang maling gawain sa mundong aming ginagalawan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong di mahilig makisabay sa nakagawian na ng aming laman. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong laging nagagalak maglingkod sa iyo. Ipokus lang namin sa iyo ang aming mga isipan upang madatnan mo kami, Lord, na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Amin pong pinagkakatiwala na sa iyo ang lahat. Amin pong binabalik na sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.